Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si LeBron James ay free agent na ngayong off-season at malaya ng lumipat ng team. Tapos na nga ang kontrata niya sa Lakers at kung bibigyan ng 40 million per year na sahod ng Lakers si Austin Reaves tulad lamang ng inaasahan ng mga analysts, malabo nga na magkaroon pa ng sapat na pera ang Lakers upang mabigyan si LeBron ng max contract na nakasanayan niya. Very likely nga na 15 to 20 million per year lamang kakayanin nilang i-offer sa 4-time league MVP, lalo na't inaasahan din nga mga kaibigan na aangat ang sahod ni Rui Hachimura matapos ang solid na performance ng playoffs. At medyo nagpapakipot pa nga si DeAndre Ayton at gusto pa nitong magpataas ng sahod. Ang Golden State Warriors ay matagal nang may interes kay LeBron at nais nga nila itong makuha at may pare sa 2-time league MVP Steph Curry. Ganun pa man, posible nga ba talaga na mapunta sa Golden State Warriors si LeBron James? Well, ang sagot dyan ay oo, subalit hindi ito magiging madali. Una ay kakailanganin nilang ikumbinse si LeBron na umalis sa Lakers at lumayo sa kanyang pamilya na nakatira dito. At pangalawa ay ang financial talks. Ang Warriors nga tulad lamang ng Lakers ay may mataas ng payroll. May max contract nga si Steph Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Mataas din ang sahod nila Kristaps Porzingis. Kaya naman sa ngayon nga ang kaya lamang na may offer ng Warriors kay LeBron ay mid-level exemption tulad lamang ng kayang ibigay ng Lakers sa kanya kung bibigyan ng 40 million per year na sahod si Austin Reaves. So kung ikaw nga si LeBron ay lilipat ka na ng team, lalayo ka pa sa pamilya mo para sa parehong sahod lamang, hindi din nga natin masasabi na mas malakas ang tsansa na magkampiyon ng Warriors kaysa sa Lakers considering ang edad ng kanilang mga players na mahihirapan na makapaglaro ng mga 60 games sa regular season. Mid-level exemption lang nga ang kayang ibigay ng Warriors bukod na lang nga kung gumawa sila ng mga trade na mag-open up pa ng cap space o kaya naman mapapalipat lang nila si LeBron kung gusto talaga nitong mag-take ng pay cut para kumampi kay Stephen Curry. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Donovan Mitchell. Sa kanyang ika-9 na taon sa liga ay nakapasok nga siya sa playoffs sa ika-9 na sunod na taon. Subalit ito nga ang unang pagkakataon kung saan nakaabante na siya sa Eastern Conference Finals for the first time. Pinangunahan niya nga ang Cavs sa unang conference finals nito nang wala si LeBron sa lineup since 1992. Mahigit 3 dekada na nga yan mga kaibigan, kaya naman malaking kudos nga sa kanya at sa team na ito ng Cleveland Cavaliers. Tiyak na magiging kaabang-abang nga ang duelo nila ni Jalen Brunson, dalawang dynamic score first guards na hindi katangkaran, subalit kaya kang bigyan ng 40 o 50 points at any given night. Si Mitchell ay nag-average ngayong playoffs ng 25.6 points, 5.4 rebounds and 3.4 assists per game, habang si Jalen Brunson naman ay gumagawa din nga ng 27.4 points, 2.6 rebounds and 6.1 assists per game. Sino ba sa palagay niyong aabante sa NBA Finals? Cleveland Cavaliers ba o ang New York Knicks?